Breaking news mga kabayan, Iran umano ay nagsagawa ng ilang pag-aresto at mga execution dahil sa conflict sa Israel. Pangalawang balita, ginamit umano ng Israel ang maliliit na drone at precision-guided missile para tulungan ang kanilang surprise offensive laban sa Iran. Pangatlo, ang tugon na pag-atake ng Iran sa mga US base sa Qatar ay umano'y babala para sa mga susunod na pag-atake ng US. At ang huling balita natin ngayon, posible nga bang tulungan ng North Korea ang Iran sa pamamagitan ng nukes? Ang mga otoridad ng Iran ay nagsagawa ng sunod-sunod na pag-aresto at ilang pagbitay ng mga taong pinaghihinalaang may kaugnayan sa mga intelligence agency ng Israel, kasunod ng kamakailang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa mga opisyal, ito ay tugon sa umano'y walang kapantay na paglusot ng mga ahente ng Israel sa mga security service ng Iran. Pinaniniwalaan ng mga otoridad na ang impormasyong naipasa sa Israel ay may kinalaman sa mga serye ng pagpaslang sa panahon ng conflict, kabilang ang mga piling target na commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps at mga nuclear scientist na isinisisi ng Iran sa mga operatiba ng Mossad na nasa loob mismo ng bansa. Dahil sa pagkabigla sa lawak at eksaktong pagkaka-execute ng mga pagpatay, agad na nagsagawa ang mga otoridad ng crackdown sa sinumang pinaghihinalaang may ugnayan sa foreign intelligence sa ngalan ng national security. Ngunit maraming mamamayan ang nangangamba na ginagamit lamang ito bilang paraan upang patahimikin ang mga kritiko at higpitan pa ang kontrol sa populasyon. Sa loob ng 12-day na conflict, 3 tao ang binihtay ng pamahalaang Iranian na inakusahan ng paniniktik para sa Israel. Noong Miyerkules, isang araw matapos ang tigil putukan, 3 pang individual ang pinatay sa parehong paratang. Ipinaaabot ng mga opisyal ang pag-aresto sa daan-daang mga pinaghihinalaang espiya sa iba't ibang panig ng bansa. Sa national television, ipinalabas ang mga umano'y pag-amin ng ilang inaresto na nagsabing nakipagtulungan sila sa intelihensya ng Israel. Ipinaaabot ng mga grupo ng human rights ang kanilang pangamba sa harap ng kasaysayan ng Iran ng paggamit ng sapilitang pag-amin at hindi makatarungang paglilitis. May mga hinala ring may mas marami pang pagbitay na kasunod. Sinabi ng Iranian Ministry of Intelligence na sila'y nakikipaglaban sa walang humpay na digmaan laban sa mga tinaguriang Western at Israeli na network ng intelligence, kabilang ang CIA, Mossad at MI6 Gilan, Iran. Gumamit ang militar ng Israel ng daan-daang fighter jet, drone at mga eroplanong tagapag-refuel upang atakihin ng Iran sa loob ng 12-day na digmaan na sinuportahan ng United States. Ngunit malaki rin ang naging papel ng mga operasyon mula sa loob mismo ng Iran. Ilang oras matapos simula ng Israeli Army at ng Mossad ang kanilang pag-atake, bago magbukang liwayway noong June 13, naglabas sila ng mga video na waring kinunan sa loob ng Iran sa gabi mula sa hindi ibinunyag na mga lokasyon. Sa isa sa mga malabong video, makikitang ang mga operatiba ng Mossad ay nakasuot ng camouflage at tactical gear, kabilang ang night vision goggles, nakaluhod sa tila disyertong lugar habang inilulunsad ang mga sandata na layuning sirain ang air defense systems ng Iran upang bigyang daan ang mga air attack. Ipinakita rin sa iba pang video ang mga projectile na may nakakabit na kamera na bumagsak at sumira sa mga missile defense battery ng Iran at mga platform ng ballistic missile. Ang mga projectile ay kahalintulad ng mga spike missiles, mga maliit ngunit tiyak na guided missile na kayang umatake sa target na wala sa kanilang direct line of sight. Kinumpirma ng mga otoridad ng Iran ang paggamit ng naturang sandata. Ipinakita ng state media ang mga bahagi ng customized spike missile launchers na natagpuan sa isang bukas na lugar. Ayon sa kanila, ang mga sandata ay may internet-based automation at remote-controlled systems at pinatatakbo ng mga teroristang ahente ng Mossad. Ang hakbang na ito ay nagpapaalala sa isang operasyon ng Israel noong November 2020 kung saan pinatay si Mohsen Fakhrizadeh, isang matataas na opisyal sa nuclear program ng Iran. Siya ay binaril sa isang lungsod malapit sa Tehran
habang sakay ng sasakyan kasama ang kanyang asawa at mga bodyguard. Kinumpirma ng Iran na ginamitan ito ng remote-controlled at artificial intelligence-guided equipment. Ayon sa media ng Israel, isang one-ton guns ang ipinasok sa Iran ng pira-piraso at ikinabit sa isang pick-up truck na sumabog matapos ang pagpatay. Noong Wednesday ng umaga, 3 lalaki ang binitay sa probinsya ng West Azerbaijan sa Iran na inakusahang may kaugnayan sa pagkamatay ni Fakhrizadeh at iba pang pagpaslang. Samantala, sa iba pang mga balita, ipinaaabot ni Ayatollah Ali Khamenei ang kataas-taasang pinuno ng Iran noong Huwebes na nasampal ang muka ng Amerika matapos nilang atakihin ang isang US airbase sa Qatar. Ito ang una niyang pampublikong pahayag mula nang ipaabot ang ceasefire sa Israel. Sa kanyang pre-recorded na talumpati na ipinalabas sa Iranian State Television, ang una niyang pagpapakita mula June 19, naglabas siya ng mga babala at banta laban sa United States at Israel, ang matagal ng kalaban ng Islamic Republic. Ang 86-year-old na leader, kilala sa kanyang matatalas na talumpati sa mahigit 90 milyong mamamayan ng Iran, ay kapansin-pansin na tila nangihina, may paos na boses, at paminsan-minsan ay nauutal habang nagsasalita. Binaliwala niya ang mga US strike noong Linggo sa 3 nuclear site ng Iran gamit ang bunker buster bombs at cruise missiles. Ayon sa kanya, sobra-sobra ang naging pahayag ni Pangulong Donald Trump na nagsabing lubusang winasak ang nuclear program ng Iran. Wala silang nakamit na makabuluhan, ani Khamenei. Kapansin-pansin na hindi niya binanggit ang kasalukuyang kalagayan ng nuclear program o ang status ng mga pasilidad at centrifuge matapos ang matinding pag-atake ng US at Israel. Taliwas sa pahayag ng US na ito ay isang limitado at walang namatay na pag-atake. Iginiit ni Khamenei na matagumpay ang kanilang pag-atake sa US airbase sa Qatar. Nagbigay naman ng pahayag ang White House at inakusahan si Khamenei na nagtatangkang magpabango ng imahe. Anumang taong may katinuan ay alam ang katotohanan sa eksaktong pag-atake noong Sabado ng gabi, ani Press Secretary Caroline Leavitt noong Huwebes. Lubos itong naging matagumpay. At sa panghuling balita natin ngayon, ang Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT ay isang kasunduang nilikha upang pigilan ang pagkalat ng mga nuclear weapon at itaguyod ang mapayapang paggamit ng nuclear energy. Isa ito sa mga pangunahing pandaigdigang hakbang upang maiwasan ang sakuna at labanan ang pag-armas ng iba't ibang bansa. Kamakailan, pinangunahan ng pinuno ng United Nations International Atomic Energy Agency ang isang emergency meeting matapos ang isinagawang pag-atake ng United States sa mga nuclear facility ng Iran. Bilang tugon, ipinaaabot ng pamahalaan ng Iran na ito ay kasalukuyang gumagawa ng batas na magpapahintulot sa bansa na umalis sa NPT. Sa harap ng umiigting na tensyon, lumilitaw ang tanong, gagayahin ba ng Iran ang landas na tinahak ng North Korea? Tulad ng ginawa ng North Korea noong 2003, posible bang gamitin din ng Iran ang nuclear weapon upang takutin at kontrahin ang mga kaaway nito? Sa ngayon, tanging Iran lamang ang makasasagot sa tanong na ito. Ang North Korea ang nag-iisang bansa sa kasaysayan na opisyal na kumalas sa Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT. Noong 2003, formal itong umalis sa kasunduan at makalipas lamang ang 3 taon, noong 2006, nagsagawa ito ng kauna-unahang nuclear weapon test. Mula noon, naging sentro ng estratehiya ng North Korea ang paggamit ng mga nuclear weapon bilang panakot at depensa laban sa mga kaaway nito. Ginamit ni Kim Jong-un ang kanyang arsenal upang maghasik ng takot sa buong silangang Asya at sa mas malawak na global community. Sa ganitong paraan, napananatili niya ang seguridad ng kanyang authoritarian government. Sa katunayan, ang mga sandatang ito ang nagsisilbing cheat code ni Kim upang makuha ang kapangyarihan at respeto ng ibang bansa, lalo na ng mga kalaban. Tulad ng North Korea, ang Iran ay isang paria state, isang bansang itinuturing na isinasantabi ng pandaigdigang komunidad. Pareho sila ng layunin, mapanatili ang rehimen sa kapangyarihan at mapigilan ang anumang panlabas na interbensyon. Sa mga nakaraang taon, kapansin-pansin ang pagsunod ng Iran sa playbook ng North Korea, ang dahan-dahang pagbuo ng programang nuklear, palihim at may layuning magkaroon ng kaparehong kapangyarihan at panangga. Ayon sa mga ulat, posible umanong tulungan ni Kim Jong-un ang Iran
lalo na matapos ang serye ng pag-atake ng US sa mga nuclear facility ng huli. Ngunit ayaw ito payagan ng karamihan sa mga bansa na mahigpit na tutol sa pagkalat ng mga nuclear weapon. Sa kabila ng mga babala, patuloy ang pagkilos ng Iran at ang kasaysayan ng North Korea ang nagsisilbing inspirasyon. Ang United States ang unang bansa na nakabuo ng nuclear weapon at naging tanging bansa rin na aktwal na gumamit nito sa digmaan sa Hiroshima at Nagasaki noong 1945. Makalipas ang 4 na taon, noong 1949, nagsagawa ng kauna-unahang nuclear test ang Soviet Union na siyang nagbukas ng panibagong yugto sa kasaysayan, ang Cold War. Kasunod nito, nagsagawa rin ng sariling nuclear tests ang United Kingdom noong 1952 at ang France noong 1960. Noong 1964 naman, naging ikalimang nuclear power ang China. Sa panahong iyon, layunin ng mga malalaking bansa ang magkaroon ng nuclear weapon upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at bilang panangga o deterrent sa mga kaaway. Ngunit habang patuloy na lumalaganap ang nuclear technology, lalo ring tumataas ang panganib na ito ay aktwal na magamit sa mga conflict na maaaring magdulot ng malawakang kapinsalaan. Dahil dito, itinatag noong 1970 ang Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT sa ilalim ng United Nations. Layunin nitong pigilan ang pagkalat ng nuclear weapon at isulong ang pandaigdigang layunin ng complete nuclear disarmament. Sa kabila ng mabuting layunin ng NPT, may ilang bansang tumangging sumali o tumutol sa mga alituntunin nito. Kabilang dito ang India, Pakistan, Israel at South Africa. Nagkakaroon sila ng sariling dahilan. Ang India at Pakistan ay parehong nagdududa sa isa't isa at walang proteksyon mula sa ibang nuclear powers. Ang South Africa noon ay isang pariah state dahil sa apartheid at nais magkaroon ng sariling depensa, habang ang Israel ay nasa patuloy na alitan sa mga karatig bansa at itinuturing na nukes ang kanilang panghuling depensa. Bagamat nagpatuloy ang ilang bansa sa paggawa ng kanilang sariling nukes, tanging South Africa lamang ang voluntaryong sumuko sa kanilang nuclear program noong dekada 90s, matapos bumagsak ang apartheid. Gayunpaman, hindi pa rin natapos ang problema ng mga pariah states. Lumitaw naman ang mga kaso ng Iran, Iraq at Libya na pawang may sariling lihim na nuclear program. Ang kasaysayang ito ang naging daan sa mga kasalukuyang alalahanin ukol sa Iran at North Korea. Sa kabila ng layunin ng Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, na pigilan ang pagkalat ng nuclear weapon, may mga bansang tumangging sumali o hindi lubos na sumunod sa mga probisyon nito. Kabilang dito ang India, Pakistan, Israel at dating South Africa, na lahat ay nagkaroon o nagtangkang magkaroon ng sarili nilang nuclear weapon sa labas ng mga regulasyon ng NPT. Ang India at Pakistan ay parehong hindi pumirma sa NPT. Ang dahilan, matinding pagdududa at tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil wala silang kakamping nuclear power na nagbibigay ng proteksyon, pinili nilang umasa sa sariling kakayahan bilang panangga. Kaya't kapwa silang nagsagawa ng nuclear test noong dekada 90s at naging opisyal na nuclear-armed states. Ang Israel naman ay hindi rin lumahok sa NPT. Sa gitna ng napakaraming kaaway sa rehiyon ng Middle East, nakita nila ang pagkakaroon ng nuclear weapon bilang susi sa kaligtasan ng kanilang estado. Bagamat hindi nila opisyal na inaamin, malawakang pinaniniwalaan na mayroon silang nuclear arsenal. Ang South Africa, na noon ay nasa ilalim ng apartheid system, ay naharap sa matitinding international sanctions at pagkakahiwalay. Bilang isang pariah state, nagdesisyon ang pamahalaan noon na mag-develop ng sariling nukes bilang panangga. Ngunit nang matapos ang apartheid noong 90s, voluntaryo nilang isinuko ang kanilang mga nuclear weapon at sumali sa NPT bilang isang bansang walang nukes. Bukod sa mga bansang ito, may iba pang pariah states na lihim na nagtangka ring magkaroon ng nuclear weapon, tulad ni Saddam Hussein sa Iraq at Muammar Gaddafi sa Libya. Pareho silang nagpaunlad ng mga pasilidad at teknolohiya sa tulong ng black market at ng Pakistani na siyentipikong si A.Q. Khan. Si Khan din ang naging susi sa mga nuclear program ng Iran at North Korea. Lalong lumala ang tiwala ng mundo sa mga bansang ito nang noong 2003 si Pangulong George W. Bush ay maling nag-angkin na may weapons of mass destruction ng Iraq.
Ginamit itong dahilan para sa pagsakop na nauwi sa napakaraming pagkamatay at matinding pagkondena mula sa internasyonal na komunidad. Ang kasinungalingang ito ay naging mantsa sa reputasyon ng United States at nagtulak sa mas maraming bansa tulad ng Iran at North Korea na huwag na lamang magtiwala sa mga pandaigdigang kasunduan. Ang pagbuo ng nuclear program ng North Korea ay bahagi ng mas malawak nitong estratehiya upang mapanatili ang kapangyarihan ng rehimen at gamitin ang banta ng nuclear weapon bilang panangga laban sa mga kaaway, lalo na ang United States at South Korea. Matapos ang armistice ng Korean War noong 1953, nanatili sa estado ng frozen war ang relasyon sa pagitan ng dalawang Korea at naghanda ang North Korea para sa posibleng muling pagputok ng digmaan. Noong 1962, inilunsad ng North Korea ang tinatawag na All-Fortressization Campaign, isang kampanya ng matinding militarisasyon. Layunin nitong gawing isang hyper-militarized na lipunan ng bansa at ang pagkakaroon ng nuclear weapon ang pinakamakapangyarihang hakbang para sa layuning ito. Humingi ng tulong ang North Korea sa mga kaalyado nitong Soviet Union at China. Ngunit parehong tumanggi ang mga ito. Kahit na komunista, hindi rin sila nagtitiwala sa rehimen ng North Korea at takot sila na baka gamitin nito ang teknolohiya sa mapanganib na paraan o ibenta sa iba. Gayunpaman, nagbigay pa rin ng limitadong suporta ang Soviet Union sa anyo ng civilian nuclear technology. Tinulungan nilang itayo ang unang nuclear research center at research reactor ng North Korea at pinayagan ang mga North Korean scientists na mag-aral sa USSR. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting lumawak ang nuclear capacity ng North Korea. Nagkaroon ito ng pangalawang research reactor, uranium ore processing plant at fuel rod fabrication plant. Noong 80s, sinimulan nitong itayo ang gas graphite nuclear reactors na may potensyal sa paggawa ng weapons-grade plutonium, isang bagay na ikinabahala ng international community. Dahil sa pressure mula sa Soviet Union, napilitang sumali ang North Korea sa NPT noong 1985. Subalit, hindi kaagad nila pinirmahan ang kinakailangang Safeguards Agreement sa International Atomic Energy Agency na magbibigay daan sa inspeksyon ng mga pasilidad. Bilang tugon, nagbanta ang North Korea na lalabas ito sa NPT. Isang malinaw na senyales ng pagnanais nitong bumuo ng sariling nuclear weapon. Nagpatupad si Pangulong Bill Clinton ng mga parusa at banta ng interbensyong militar, ngunit pinili ng dalawang panig ang diplomasya upang maiwasan ang digmaan. Noong 1994, nabuo ang Agreed Framework, mananatili ang North Korea sa NPT at isususpinde ang programa ng nuclear power plant. Bilang kapalit, bibigyan sila ng United States ng 500,000 tons ng heavy oil bawat taon. Tutulungan silang magtayo ng light water reactors at ipinangakong hindi gagamit ng nuclear weapon laban sa kanila. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nasira ang kasunduang ito. Noong 2002, inakusahan ng US ang North Korea ng palihim na uranium enrichment program na lampas sa pangsibilyang layunin. Mariing itinanggi ito ng North Korea, ngunit bigla nilang idineklara na may karapatan silang magkaroon ng nuclear weapon. Noong 2003, tuluyan na nilang iniwan ang NPT, ang unang bansa sa mundo na gumawa nito. Sa kabila ng ilang round ng negosasyon sa six-party talks kasama ang US, South Korea, Japan, China at Russia, patuloy na umusad ang programang nuklear ng North Korea. Noong 2005, inamin nilang meron na silang nuclear weapon at noong 2006, nagsagawa sila ng kanilang unang nuclear test. Mula noon, sunod-sunod na ang mga missile test ng North Korea, kabilang ang mga short, medium at long-range ballistic missiles na kayang magdala ng nuclear warheads. Nagdulot ito ng matinding pagkabahala sa buong mundo, ngunit nanatiling matatag ang rehimen sa ilalim ni Kim Jong-un dahil sa kapangyarihang dulot ng kanilang nuclear weapon.